So, ang conclusion ko, hindi ko sure, pero I'm sure, base dito sa mga vlogs ni Sir Rice, nasa Quebec area, sa state of Quebec, walang separation pay. Hindi ko alam sa ibang state, sa Alberta, sa Saskatchewan, ba? Ang Saskatchewan ba, part ng Alberta? Hindi ko sure sa British Columbia, sa Alberta, sa Prince Edward, ano pa yung mga states, sa Yukon, Ususang po. Kaskusa, kastusa, tiksa, ramrotsa, apakabarma. Ay, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum abad. ay wah, panalo mga kamanay. Blub. May bago pala ka tayong kaibigan ngayon mga kamanay. Ang pangalan niya si Blue. Yan, Blue, pakita ko muna aking bagong friend. Hindi si Optimus Prime. Yan, si Blue. Blue, wash out. Yan, wash out sa mga tropa mo na iniwan sa saan ka ba galing? Dito sa Gulf Sea? Dito ka ba sa Persian Gulf galing? Yan, oh. Ayun, oh. Nakikipag-communicate talaga siya, kita yung sarili niya. Alright. May pag-uusapan tayo about sa Canada. Kasi nanonood kasi ako ng mga vlogs ni Sir Rice Velasquez mga kamanoy. May tatlo kasing channel ako lagi pinapanood sa Canada. Si Sir Rice Velasquez, si Kuya Puto Mendoza, saka si Inag. Siyang tatlo na yan. Lagi ako nanonood sa inyong tatlo. Pabalik-balik lang ako. Pero pa pala si Sir Harbs TV 4. Nagja-juggle ako ng mga information galing sa inyo eh. So, kung mayroon ako na medyo may katanungan ako, yun, siguro binablog ko. May mga na-mention ko sa vlogs. At ito, mayroon ako na informasyon galing kay Sir Rice Velasquez. Tsaka shoutout pala kay Brother Peter Cram sa nagbigay sa bagong alaga natin kaibigan si Blue. Yung topic doon, dalawang beses kasi ako nakapanood sa vlog ni Sir Rice Velasquez na walang indemnity sa Canada. OMG! Ano ba? Walang separation pay. Parang indemnity na rin. Ano bang pagkakaiba ng indemnity sa separation? Hindi ko alam masyado eh. So, doon tayo mag-focus sa separation pay. Kasi si Sir Rice nagtrabaho sa plaza as a technician or maintenance. Tama ba si Rice? Pakicorrect nyo na lang ako. Dati siya nagtatrabaho sa plaza 5 years as maintenance or technician. Hindi ko masyado medyo nakalimutan ko na eh. Nang 5 years at wala siyang nakuhang separation pay. OMG! Alam naman natin basically na ang separation pay is yung parang benepisyo na lang din natin or parang indemnity pagkatapos natin sa isang kumpanya. Diyan sa Canada, naka-base po pala siya sa Quebec, tama ba? Pinoy in Quebec yan. Nasa Quebec si Sir Rice nagbo-vlog at meron siyang isang Pilipino na nakausap sa isang tindahan. Hindi ko masyado napansin eh. Sa isang store na patapos na rin ng kontrata. I mean, baka natapos na siya, na tinanggal na siya ng company. At nag 9 years siya doon sa company na yon at wala ding separation pay na makukuha. OMG! So, ang conclusion ko, hindi ko sure, pero I'm sure, base dito sa mga vlogs ni Sir Rice, nasa Quebec area, sa state of Quebec, walang separation pay. Hindi ko alam sa ibang state, sa Alberta, sa Saskatchewan, ba? Ang Saskatchewan ba, part ng Alberta? Hindi ko sure sa British Columbia, sa Alberta, sa Prince Edward, ano pa yung mga states, sa Yukon, kung the same na program. Very disappointing. Tayo mga papunta pa lang doon at sa mga nangangarap pumunta ron, sa mga applicants na tulad ko na
ako, ini-expect ko na ganun din mangyayari sa area ko, sa British Columbia. On the way nga po pala ako sa Virginia, doon ako sa on the way ako sa British Columbia, sa nakalimutan ko tuloy. sa Victoria Island diyan. Ini-expect ko na ganun din mangyayari sa akin doon. Pero kung iisipin ko din, kung as comparison, okay lang siguro na walang separation pay as long as maganda naman yung sahod monthly. So ang dapat na gawin na lang natin, kung sakaling pare-parehas sila ng platform ng programa na walang separation pay ang buong Canada, buong workers sa Canada. Kaya sa mga taga-Canada, paki-correct nyo kami as mga newbie papunta dyan, kung lahat po ba ng state ng Canada is walang separation pay. Kasi yun na nga lang po talaga yung isang inaasahan natin pag tayo tumanda na, at least meron tayong naipon sa serbisyo natin sa company as a return na na-save natin as savings. Ibig sabihin pala, imagine kung ikay magto 20 years sa isang company dyan, or magpi-15 or mag-isang dekada, walang separation pay na program sa Canada. Walang ganung klase ng benepisyo. So ibig sabihin, sa lahat ng mga applicants na pupunta doon, nakatulad natin, pagpunta natin dyan, pagsampa natin dyan, at from the start of the job, from the start of the work, ay mag-save na tayo. Kasi i-expect na natin, mag-conclude na tayo na ganun pala. At the end of your service, kalas, finish. Thank you, bye-bye, and thank you for your service. Parang dito sa Kuwait, pag malakas ka pa, go with the flow ka, go with the company, at pagkatapos ng pag hindi ka na malakas at umalis ka na, bye-bye. Pero ang pagkaiba nga lang dito, may indemnity sa mga malaking company. Pero sa mga sa mga mini sa mga small companies lang, minsan binabali nila yung rules na yun, yung law na yun about sa labor law dito, na mayroong indemnity na makukuha yung tao sa minimum of 3 years. Ako nga, 3 years na ako dito sa restaurant ko Pero wala akong inasahan, hindi ako nag-expect na mayroon ako makukuha, kasi itong company ko, kupal tong company ko. Kasi ang dami-dami na namin mga past na staff na walang nakuha. Na minsan kami pa ang mga staff yung parang nagmaakaawa na pakawalan. Baga, hindi na namin hinintay yung indemnity sa 3 years. Basta makatakas lang kami sa company bilang baga, yung isa kong chef na kasama yung supervisor namin sabi niya may sa 4 years niya na serbisyo sa company, isa limos na lang daw sa company. So yan mga kamaniya, pakicorrect nyo lang kami sa mga taga dyan, si Sir Rice, shoutout Sir Rice Velasquez. Tama po ba yung narinig ko sa dalawang mong vlogs na walang indemnity, walang separation pay after ng your 3 years of service dyan sa mga company dyan sa Canada, especially dyan sa Quebec, or i-generalize natin sa ibang states. Alright mga kamanoy, comment lang below sa mga topics natin na pag-usapan natin sa mga susunod na video. Subscribe for more. Manoy Abroad Panalo. Yeah! Alright.